Hey, what's up mga pre? Panibagong araw at panibagong update na naman tayo dito sa ROM Golden Age on Cross. Kung ano nga ba yung pinagkaiba ng T-Daya at Daya token. Meron nga ba guys, katunog lang yung Daya or Dia guys, no? Pero meron niyang mga kaibahan lalo na sa use case inside the game. Dapat maging wise tayo sa paggamit ng mga token dito guys para nga hindi masayang yung mga progress or yung ating token mismo dito sa loob ng game. Pero bago natin pag-uusapan yan, intro muna tayo. So guys, dito sa larong ROM Golden Age on Cross ay meron pong dalawang token dito na magkatunog pero iiba yung mga use case po nila. So katulad nitong Daya guys, ay meron po dito natin nakikita and also guys yung T-Daya po natin. So yung Daya token po natin guys is nakukuha po natin ito dito sa shop. So sa Daya guys ay merong currency po dito at dito natin mabibili gamit yung ating USDT. So hindi ko ipapakita sa inyo kung paano kayo bumili, depende na po yan sa inyo kung paano kayo mag-explore the game. So ipapaliwanag ko lang sa inyo guys kung ano nga ba yung use case ng bawat isa dito sa Daya at T-Daya. So dito sa Daya guys, nagagamit natin itong token nito pang upgrade, pang purchase. Dito guys sa kanilang shop ay pwede tayong makapag-purchase gamit yung Daya token. And also guys, pwede nga natin itong magamit ang Daya token sa pagpaprogress or pagpapalakas ng ating character po dito para madali po tayong makapag-level up and also madali tayong makaakyat sa kanilang mga leaderboard lalo na kung merong event. So itong Daya guys dito sa larong ROM Golden Age on Cross ay isa itong high value digital asset sa loob ng kanilang game ecosystem. So ganun kahalaga yung Daya token dito sa laro. So dapat nating malaman yan guys para hindi kayo malito sa paglalaro dito sa ROM Golden Age on Cross. So pag-usapan naman natin itong T-Daya. So karaniwan itong galing sa event ang T-Daya and also sa mga rewards na kukuha po natin ito and also guys sa specific na distribution. Hindi ko alam kung saan nyo makukuha yung T-Daya na iba pero dito yan nakikita guys nakukuha po natin ito by rankings. So meron pong mga rankings and also dito tayo sa world and dito natin makukuha yung T-Daya. So isa na ito sa makukuha natin ng T-Daya po dito, no? So isa pa dyan guys, yung T-Daya ay napapalit po natin yan into Chrome X token. So dito sa Chrome X token guys sa ramp dito natin makikita at dito tayo makakapag-mint ng Chrome X token gamit yung ating T-Daya. So isa na yan guys sa pinaka-major na kaibahan ng dalawa. Pwede nating ibili yung mga gamit natin inside sa kanilang shop, yung Daya token natin at also pwede nating gamitin pang upgrade and pag-progress yung Daya token. And then yung T-Daya guys ay merong limitasyon or limited use case inside the game. So hindi natin pwedeng ibili at hindi pwedeng gamitin ang T-Daya sa progress ng ating mga character po dito. So dito guys maraming nalilito na mga players, no? Wag na kayong malito kasi napakadali lang po nung mga use case nila. So high value assets po ang Daya and then T-Daya is merong limitasyon sa kagamitan dito sa loob ng game na ROM Golden Age on Cross. So guys, kung alam nyo na kung paano yung mga use case ng bawat isa ng T-Daya at Daya token ay hindi na kayo malilito sa paggastos ng mga token po ninyo. So, as smart players, dapat magplano po tayo guys. And then guys, a careless players ay nag-aaksaya po yan ng panahon. And then dito sa Web3 gaming guys, strategy talaga yung panalo po dito. Dapat maging wise sa paggasto ng mga token and then dapat malaman natin ang mechanics inside the game para alam natin kung paano din tayo makakapag-earn sa mga nilalaro natin dito sa Web3 Gaming.
So yun lang naman yung ating pag-uusapan for today's video guys. Bago natin tatapusin ang video na to, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag-click subscribe and click the notification bell para ma-update at ma-aware ka sa mga panibago nating i-upload na video. So dyan na muna kayo guys, ingat tayong lahat. Kita-kits soon in the next video and bye-bye!